Pero nakapagtataka, itong 2025 March 9, nag-appoint siya ng bagong MP, members of the parliament. 35 lamang yung kinuha niya doon sa listahan ng MILF. May bagong 6 na MP na hindi natin alam kung sino nag-endorse at yung 39 na galing sa government. Ang panawagan ng mga kababayan natin ay ibalik yung ginawa ng paraan na naaayon sa Bangsamoro Organic Law na pag-appoint ng mga MPs na galing sa inendorso ng MILF na 41 at doon di kukunin yun na Chief Minister. Yun ang naging problema ngayon dito sa BARM. No? Kami maraming botohan na nangyari sa Parliament. Kapartner, talagang masakit. No? Yung MILF rate ay wala na. No? Wala na talaga dito sa BARM. So, yun ang panawagan ng ating mga kababayan. Yung panawagan natin na ibalik sa MILF-led, yung Bangsamoro Transition Authority ngayon, government dito sa BARM, ay yan ay expression ng ating sentiment sa mga nangyayari dito sa BARM. At yan ay subject to the will of the national government dahil ang pag-postpone or pagtuloy ng election, yan ay nasa national government power yan. Ang ating lang ay panawagan. Pero ang pinaka-importante ngayon ay yung bigyang pansin ng national government, yung implementation ng peace agreement kasi whether with magkaroon ng election o tuloy ang election, hindi matuloy ang election, dapat ongoing, on track yung implementation ng peace agreement kasi malawak po ang peace agreement, kasama na po dyan yung normalization at ngayon ay suspended lahat ng implementation dahil matatandaan natin ng leadership ng MILF ay nag-suspend ng implementation ng peace agreement until ma-appoint yung chairman ng GPH Peace Implementing Panel kasi naman paano ka makakapag-implement kung wala kang counterpart na pag-uusap kung paano malaman ang status, ang assessment ng peace agreement at hanggang saan na bang na-implement sa peace agreement kung wala kang counterpart na mapag-uusapan, no? Gaano po kahalaga na ito pong panawagan na ito ay maisakatuparan po, attorney? So, bigyan po sana natin ng konting background itong mga pangyayari dito. Unang-una, nagsimula itong problema na ito noong March 9, 2025. Nung nag-appoint ang ating presidente kay interim chief minister ngayon, si Abdul Rauf Makakua. Before that, ang ginawa po ng Malacanang, pinasubmit po ang leadership ng MILF ng 41 names list para sa members of the parliament at 39 from the government naman ang mga MPs o member of the parliament. Ang majority po dito ay MILF, 41 MILF and 39 from government side, total of 80 members of the parliament. Pinasubmit po ang MILF noong January 2025. Pero nung lumabas yung appointment ng ating presidente, ang MILF ay nagulat dahil doon sa listahan na sinubmit ng MILF, in-endorse ng MILF sa Malacanang, ay 36 lamang ang in-appoint at 6 ang hindi na-appoint. Yung 39 sa government, in-appoint nila as is yung 39. Nagulat ang MILF dahil may 6 na bagong names. Wala doon sa endorse ng MILF, wala rin doon sa government side na 39. So ang question hanggang ngayon, kapartner, ay ako'y nagtataka rin bilang member of the parliament, kasama tayo doon sa 36 na MILF, ay saan nanggaling yung 6? At sino ang nag-endorse doon sa 6? At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin yan masagot na katanungan. Baka tanungin natin si Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua. So yun na nangyari. Nung nagkaroon kami ng pag-aproba ng batas, kung matatandaan natin, at isa po ako doon sa petitioner, kapartner, kung matatandaan natin na kinwestiyon natin yung Baasa 27 na redistricting law sa Korte Suprema at idideklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Isa po tayo doon sa petitioner na yun.
Ang nangyari po doon, nung nagkaroon kami ng botohan sa parliament, akala namin na kakampi namin yung anim na bagong member ng parliament na in-appoint na presidente, doon nagbumoto doon sa 39. Sumanib sila doon sa 39 na government side. So, 6 plus 39, naging 45 ng government side at naging 44, naging 35, 45. 45 ang government side at 35 na lang ang sa MILF. Doon lumabas yung picture na hindi na MILF-led itong BT, itong Bangsamoro Parliament, kundi government-led na parliament dahil natalo kami sa botohan sa pag-aproba nung BAA number 77, yung Bangsamoro Autonomy Act number 77 na redistricting law na kalaunan ay diniklara ng Supreme Court na unconstitutional dahil kinwestiyon ko doon sa Korte Suprema. Nakasaad sa Bangsamoro Organic Law na ang Bangsamoro Transition Authority Parliament during transition period ay dapat MILF-led. Paano man may MILF-led kung natalo kami sa botohan dahil ang bilang ng nasa government na MP ay 45 at kami ay nasa 35 lamang. So doon na nagkaroon ng mga problema. Sa mga susunod na mga pangyayari, nakapagtataka dahil yung mga batas na inaprubahan namin from 2019 to 2025, hindi pa yung ibang batas doon, kapartner, hindi pa isang taon. Talagang inamendahan na nila. At yung mga provision na inamendahan nila sa tingin namin, at ito ay kinwestiyon din sa Korte Suprema, may mga 3 hanggang 4 na petition ngayon sa Korte Suprema, ay favorable doon sa mga politician, mga political clans dito sa BARM. So, ang nangyayari, bumabalik tayo doon sa dating gawi sa panahon ng ARM. Kaya po, nag-file yung iba natin mga kababayan na i-declare ang unconstitutional yung mga amenda, yung mga amendments na ginawa nila sa mga batas na hindi pa naging isang taon gulang. So, ang nangyari, nagkakagulo na kami ngayon dito, hindi na rin gumagana siguro, kaya kaliwat kanan na rally, may mga rally na nangyari dito, kaya nagkaroon ng panawagan na ibalik yung dati. Kasi pag tinignan natin yung practice, simula noong 2019, nag-appoint ng Presidente Duterte ng in-endorse ng MILF na 41, at doon sa 41, nandun yung Chief Minister, si Kagi Murad Ibrahim. Noong 2022, nag-appoint naman si PBBM ng bagong member of the parliament. Nirecognize yung 41 na in-endorse ng MILF at doon din galing yung Chief Minister. Pero nakapagtataka, itong 2025 March 9, nag-appoint siya ng bagong MP o members of the parliament. 35 lamang yung kinuha niya doon sa listahan ng MILF. May bagong 6 na MP na hindi natin alam kung sino nag-endorse at yung 39 na galing sa government. Ang panawagan ng mga kababayan natin ay ibalik yung ginawa ng paraan na naaayon sa Bangsamoro Organic Law na pag-appoint ng mga MPs na galing sa in-endorso ng MILF na 41 at doon di kukunin yun na Chief Minister. Yun ang naging problema ngayon dito sa BARM. Kami maraming botohan na nangyari sa parliament, kapartner, talagang masakit. Yung MILF ay wala na talaga dito sa BARM. So yun ang panawagan ng ating mga kababayan. Pangalawa, yung pag-appoint ng kasi ako kapartner ay ako yung legal counsel ng MILF Peace Implementing Panel din at the same time. Simula nung January 2025 ay hindi na po umuusad ang implementation ng Comprehensive Agreement on Bangsamoro, yung CAB, dahil yung appointment ng ating chairman ng GPH Peace Implementing Panel ay hindi official, yung nag-resign na GPH chairman ay nag-resign siya na wala namang appointment. Yun ang problema, pinangakuhan siya ng appointment pero hindi naman lumabas ng appointment niya. So wala siyang authority.
na maging chairman. So hindi umuusad kasi ang nakalagay sa CAB, ang authority, ang body na mag-implement ng peace agreement ay ang GPH Peace Implementing Panel at ang MILF Peace Implementing Panel. Kaya tinawag na implementing panel. Kasi sila yung mag-implement ng peace agreement. Pero simula nung January 2025 hanggang ngayon ay hindi na po umuusad. Wala na pong direction. Kaya ang nangyayari ngayon, ang ating mga kababayan na Bangsamoro ay naiinip at na-discourage dahil wala na pong direksyon. Ang nangyayari dito sa BARM na instead na ang ipasang batas ay makabuluhang batas, ang ginagawa po ngayon dito ay pag-amenda ng mga batas para i-give way yung mga pag-empower sa mga politiko dito sa BARM. At yung pangalawa, yung pag-implement na peace agreement ay wala na rin po direction dahil hanggang ngayon ay wala pong na-appoint na chairman ng government peace implementing panel. Opo, attorney, yung gabi, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo, sir, paano po ang mga panawagan ninyo? Malapit na po ang ating BARM parliamentary elections this coming September. Paano po ito makakaapekto kapag hindi po pakikinggan ang mga panawagan po ninyo? Malayo pa pong pinanggalingan natin, sir, BARM. Dumayo po ng Metro Manila ang ating mga kapatid na Moro para po igil ang kanilang karapatan. Opo. Meron na lang po tayong 91 days para sa BARM election at malaking oras yun na mga posibleng may mangyayari, lalong-lalo na sa national government. Yung panawagan natin na ibalik sa MILF-led, yung Bangsamoro Transition Authority ngayon, government dito sa BARM, ay yan ay expression ng ating sentiment sa mga nangyayari dito sa BARM. At yan ay subject to the will of the national government dahil ang pag-postpone or pagtuloy ng election, yan ay nasa national government na power yan. Ang ating lang ay panawagan. Pero ang pinaka-importante ngayon ay yung bigyang pansin ng national government yung implementation ng peace agreement, kasi whether magkaroon ng election o tuloy ang election, hindi matuloy ang election, dapat ongoing, on track yung implementation ng peace agreement kasi malawak po ang peace agreement, kasama na po dyan yung normalization. At ngayon ay suspended lahat ng implementation dahil matatanda natin ng leadership ng MILF ay nag-suspend ng implementation ng peace agreement until ma-appoint yung chairman ng GPH Peace Implementing Panel. Kasi naman paano ka makakapag-implement kung wala kang counterpart na pag-uusap kung paano malaman ang status, ang assessment ng peace agreement at hanggang saan na bang na-implement sa peace agreement kung wala kang counterpart na mapag-uusapan, no? So yun ang ating panawagan. At ito ay nakita namin unang-una doon sa election na marami yung ating si Subsecretary Anton Lagtameo at yung dating secretary ng OPAPRO si Secretary Galvez ay talagang malaki ang papel kaya nagkaroon ng problema na ganito, no? Maganda ang BARM 2019 hanggang 2025 before March 9, 2025. Maganda. Kahit sa PSA statistics, maganda yung mga result na economy natin. Maganda yung naalis na po sa number 1 na pinakamahirap na region ng BARM. Pero itong nagdaang isang taon ay napakagulo ng BARM at maraming hindi magandang nangyari sa BARM. Opo, pero may mga nagsasabi, sir, na why not antayin na lang talaga yung resulta ng election by September para po magkaroon na talaga ng sinasabing full autonomy na nasasaad po dito sa Bangsamoro Organic Law ating mga kapatid ating mga kapatid sa BARM. Anyway, sir, malapit naman June, July, August, September na po. Parang ganun yung sinasabi ng iba. Anong reply mo dun, sir? Opo, matatanda natin, kapartner, na meron pong petition ang na-file sa Supreme Court ngayon questioning yung BAA number 86 o yung
panibagong redistricting law na pinasa nila dahil according to sa petition na yun ay unconstitutional yung batas na yun. At ito yung ini-implement nilang batas dahil sa yung unconstitutional dahil sa gerrymandering again, yung ginawa nila doon sa batas na yun. At ito yung ini-implement nila ngayon na sa election na ito, yung kinu-question sa Supreme Court na gerrymandering. Again, ako personally binasa ko yung batas na yun ay talagang in-empower nila, no? Yung mga trapo, no, mga traditional politician dito sa BARM at para sila ang humawak sa BARM. At kung gayon ang mangyayari, no, babalik tayo sa status quo, no? Ibig sabihin yung mga dating gawi dito sa BARM at ito ay hindi maganda, no? Hindi maganda. Alam natin na yung ARM ay failed experiment. Hayaan ba natin na yung BARM ngayon ay another failure na autonomy dito sa Bangsamoro? Yan nga rin, sana ang Supreme Court, no, marami tatlo ang apat na petition na na-file, no, sa Supreme Court ngayon. Yung mga batas na inimendahan nila o binago nila doon sa Bangsamoro Electoral Code ay kinwestiyon din sa Supreme Court dahil yun nga, binibigyan ng kapangyarihan yung mga politiko, yung mga traditional politician. And in fact, ang isa sa mga controversial na bill na na-file na hindi pa naging batas, bill pa lang, at yung pag-abolish ng anti-political dynasty law dito sa BARM, yun ay nakakalungkot, no? Kung ito ay bibilisan nila at itong bagong GPH-led na government-led na MPs, member of the parliament ng Bangsamoro Transition Authority Parliament, ay nakakalungkot, no? Nagpasa tayo ng anti-political dynasty law, regional law sa BARM, at ngayon ay may bill silang inifile na i-abolish naman ito, yung anti-political dynasty. Ganyan ho ang nangyayari ngayon dito sa BARM. Yung pinasa namin ng mga batas para maging fair ang election at lahat ay mayroong oportunidad para makilahok at makakuha sana ng isang seat sa parliament dahil doon sa mga batas na pinasa nila at ngayon ay kinwestiyon sa Supreme Court ay mawawala dahil mapupunta lamang sa mga traditional politician. Yan ang problema dito sa BARM. Opo, Attorney, huli na lang sa aking side, ano po ang mga activities na inyo pong gagawin para po ipagsigawan, para po marinig ang boses ng Bangsamoro ng Malacanang kaugnay po sa inyong mga panawagan? Opo. Yan po ay meron po tayong communication, no, sa pamumuno ng ating chairman sa MILF Peace Implementing Panel. Patuloy po tayo nakikipag-engage sa national government at pati rin sa mga CSO organizations para po magkaroon sila ng kumbaga ay updates, no, kung anong mga nangyayari, no, dito sa BARM at dyan sa national government at pag-uusap. At kaya po nagkaroon po ng rally yung mga civil society organization dahil nalaman po nila ang tunay na kalagayan ng nangyayari dito sa BARM at sa pag-implement ng TAB Peace Agreement. Kaya po sila ay gumalaw na po, no? Kumbaga ay napuno na po sila sa paghintay kung saan patungo o direksyon itong BARM at ng pag-implement ng peace agreement, no? Kami ay nagtitiwala at naniniwala sa ating national government na pakikinggan ang tinig ng Bangsamoro na nananawagan para sa pagbabago dito sa BARM. In fact, ito napapansin din natin, no? Nag-create po ng bagong political party, regional political party under sa national government, no? Yung Bangsamoro Federalist Party o BFP. Ito yung sa tingin namin na political party ng national government dito sa BARM. Ang problema po dito, kapartner, ay talagang pre-nature nila yung mga mayors at yung mga governors na sumanib dito sa party na ito. In fact, kung namomonitor natin sa regional
news dito sa BARM ay nag-take out na po lahat ng mga mayor sa BFP. Bago lang ito, hindi pa ito siguro 3 buwan gulang pa lang ito political party dahil sa paniniwala namin sa pressure ng Malacanang at sa pressure ng BARM government ngayon. Kaya nangyayari yung political party ng UBJP ay lahat ng mga kapartner ng UBJP ng MILF ay napupunta po sa political party na yan dahil sa pressure ng aming paniniwala ay pressure na galing sa taas. So yan ang medyo hindi maganda ang situation natin dito. Sana ay pumagitna ang national government at kausapin ng MILF Peace Implementing Panel para maayos ang problema ito.